Okay, ngayon pag-usapan naman natin 'tong kasunod. Ah, Again, kung hindi niyo po kakayanin yung content, tiisin niyo na lang po. Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin ngayon etong, mayroon daw pong 2 billion banks error, sa AMLAC report. Ito ho ay ayon dito sa abogado ni Vice President, Sara Duterte. Yan ang kanyang claim, 'no. Ang tanong ngayon, totoo ba na nagkaroon ng bank error? 'Di ba? Ayan, oh, sabi dito ha. BPI blamed for 2 billion error in Carpio bank report. Lawyer says glitch inflated, pinalobo daw. Yeah. The real figure by 1,000-fold. Yun. Okay, so titignan po natin, nagkaroon ba talaga ng bank error? Diba? Ito kasi yung sinasabi nila. Oh. Pero pasok muna natin sila. Si attorney. Interest reports nila, allegedly, sumulat ang statement to Tignan nyo si Abayon ha. Dating Congressman Abayon na nagpapanggap na neutral tas lumitaw ang tunay na kulay, DDS. Tingnan nyo kung paano magpaliwanag. lang, attorney, nakalimutan mo yung interest So yung sa balance kasi, let's say 1 million, di ba? Di ba, may interest po yan. Let's say 5 pesos, so maging 1,000,005. So yung balance sa dulo, 1,000,005. I-add ulit, most likely in-add po nila ulit yun sa total. So parang lumabas, may bagong 1 million, pero yung change in the statement of account lang was from the 5 peso interest. Ha? Eh paano po kung may tax withheld pa? Di ba meron na kayong mandatory 20% na yung binago lang po na withholding tax. So pagbawasan ng 20% yung interest na yun, yung 5 pesos, so may minus 1, so 1,000,004 na lang. And then may bago pong ending balance na 1,000,004 from 1,000,005. So they added that, most likely po they added again that transaction record. So nakita po nyo, the same 1 million, nadagdagan ng 5 pesos, nadagdagan ng 1 million, nadagdagan na ngayon yung overall balance ng 2 million plus agad. Ito ang problema sa kanila. Pilit nilang niloloko ang taong bayan. Uy, kamusta po kayo? Madam Aurora Argonza. Yan, good morning po. Ganito yan eh. Ba't ko sinabi na pilit nilang niloloko yung taong bayan? Kasi sa kanilang mga paliwanag, tumututok palagi sila. Alis ka muna, Neil. Ayan ang tinututukan po nila. Yung kabuuan, total amount involved. Diba? 6.7 billion sure value. Yan. Tayo ang pinaliliwanag natin, pati yung pinaliwanag sa hearing, hindi po dito nakatutok. Natural na mababanggit ito kasi transparent ka eh. Ilan yung covered transactions kay Sarah at kay Mans? Ilan yung mga suspicious? Oh. Tapos gaano kalaki yung halagang ating pinag-uusapan? Ito yung contribution ni Sarah, ito yung kay Mans, ito ang kabuuan. Dito ba tayo dapat mag-focus? Hindi. Saan tayo dapat mag-focus? Kailangan nating malaman magkano yung deposit. Magkano yung na-withdraw. 'Di ba? Magkano naman yung natira. Okay? Yun eh. Oh. Tayo, pinapakita natin dito magkano yung natira at yung sinasabi ni Sarah na salin niya. Salin ni Sarah yan, 2024. Okay? Meron, as of 2024 ha, meron siyang 88, magkano kaya ngayon? 88 million 112,370 pesos and 22 centavos Philippine currency. 'Di ba? Pakinggan niyo yung paliwanag ng attorney niya. Amount. So
So yun po yung isa rin na magandang i-take note natin dito. Attorney Chairman, what about the bank? Aren't they making a statement to clarify the issue? BPI specifically. Yun nga, based nga dun sa, if you will, niyo po yung AMLAC report na ring nakuha sa social media, internet. Namulot. Ang attorney naman namulot sa SOCMED. Sige, okay lang. May portion po ron, nung sumulat ang BPI daw, based dun sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Diba? Narinig niyo ba to na sinabi nung bisita sa Kongreso, nanggaling sa AMLAC? Hindi. So sinasabi niya doon daw sa dokumento na isinumite sa Kongreso, sinasabi doon na sumulat ang AMLAC sa BPI sa sumulat ang BPI sa AMLAC na sinasabi, "Hoy, baguhin niyo yung inyong report kasi merong sumobrang 2 bilyon." Okay? So, ganoon. Kaya lang daw po, nasa report lang. Hindi daw yun binanggit doon sa hearing. So, what is it trying to imply? Bias yung AMLAC, 'di ba? Hindi transparent. Hindi naman niya pwedeng sabihin ng bastang ganun-ganun lang yun eh. Unang-una kung hindi naman pumasok sa isip niyang sabihin. Pangalawa, nando naman sa report, 'di ba? So ano hong ibig sabihin nito? Totoo po yung bank error. Okay? Totoo yung bank error. So, sakyan natin muna. Tignan nyo ha. Ginawa ko kasi, kwenta ko. So, eto ho, again, hindi ko tatalakayin ng 6.7 na yan. Walang pakialam dyan. Dito tayo sa inflow at saka yung outflow. So, ang pumasok na pera is 4 billion daw. Meron pong 2 million na glitch. Binawas ko po dito. So, ito na lang po natira. 2.4 billion. From 4.4, okay, doon po sa inflow. Tapos yung inflow, no, na binawasan natin ng 2 billion, so eto nga 2.4 na natira, nang inalis na natin yung glitch, binawas natin yung withdrawal na 1.5 billion. Ang resulta po ay 877,762,483 pesos and 87 centavos Philippine currency. Okay? And then, ibinangga ko po ito sa SALN ni Sara. Bakit po? Kasi kailangan itong dalawang ito, tong remaining na to, no, ng pag binawas mo yung outflow sa inflow, ibig sabihin ito po yung natirang pera. Okay? Hindi po ito dapat masyadong lalayo. Okay? Kasi inalis mo na yung withdrawal eh. So ito na po yung pera na hawak nila. So hindi dapat ito masyadong lalayo ng milya-milya. Diba? Pero ang laki halos 10% lang yung laman ng SALN ni Sara. Alam niyo, mas mainam pa na wala kang sinumiting SALN kesa sa yung may SALN kang sinumite, 'di ba? Na may discrepancy. Kasi doon, pag natanggal ka sa pwesto, pwede mong sabihin, tinanggal ako because of my failure to submit SALN for this particular years. Diba katulad kay Justice Corona, yung dollar accounts niya, hindi niya na ilagay doon sa kanyang SALN. Kasi akala niya, pang Pilipinas lang na mga assets ang ilalagay. Natanggal sa pwesto. Pero pagdating doon sa ombudsman, dismiss ang kaso. Yun nga lang, epekto, hindi na siya pwedeng ibalik sa pwesto
Because in the first place, sa mga impeachable officials, tapat malinis ang kanilang trabaho, ang kanilang pagkatao. Mula nang maging impeachable official, hindi po dapat nasasangkot ang mga pangalan nila sa kalokohan. Diba? Hindi ko sinasabing ginawa nila. Hindi po dapat man lang masangkot ang pangalan nila. At kung masangkot, kailangan nilang linawin ora mismo sa taong bayan sapagkat yun ay kanilang moral obligation sa kanilang mga amo, which is the taong bayan. Now, meron pong discrepancy sa pagitan ng SALN ni Sara, no? At saka doon sa report ng AMLAC. Again, binawas na natin yung 2 billion. Diba? Kasi kung hindi pa binawas yung 2 billion, 2.8 billion yan eh. Ira-round off mo yan eh. Kaya nagiging 8. Diba? So ano nangyari? Ano tong diferensya na to? Kaya nga sabi ko, walang kwenta ho yung argumento nila na merong bank error. 'Di ba? Hindi ako magaling sa math, pero I think this math is matching. Tugma, 'di ba? Basic lang. Plus minus lang 'yan. 'Di ba? Totoo po 'yung nangyari na bank error. And that was 2017. June 2017 po 'yan nangyari. Sabi rin sa ulat ng Inquirer, BPI says human error caused banking glitch. Now, ito po yung nangyari dyan. Sabi rito, the most significant and widely reported bank error in the history of bank ng BPI occurred in June 2017, involving an internal data processing glitch that affected roughly 1.5 million of 8 million clients. So yung sa 8 milyon nilang kliyente, bank accounts, nagkaroon po ng naapektuhan na 1.5 million sa kanila. Ano po ba yung nangyari doon? Ang nangyari doon ay ito, sa financial impact, it was revealed that 46 million pesos was mistakenly withdrawn from accounts during the glitch. Mistakenly withdrawn. Ano po ba yung nangyari doon? Ito kasi yan. Sabi rito ni Ramon Hoxon, ng Executive VP ng BPI, sabi niya the said data processing error was committed by the female specialist who had entered a wrong file in the system. Instead of May 26 to May 29, ang nailagay niya daw po sa online system nila ay May 27 to May 2. So, ang epekto po nito ay nag-extract lahat ng transactions April 27 to May 2. Yun po yung nangyari. Okay? Pero, eto yan mga kababayan. Ito pong problemang ito, sinabi niya ito during the Senate investigation. Na-correct na po nila ang error nito. Na-identify nila what went wrong, mali yung petsa na na-enter, at ang resulta, 46 million was mistakenly withdrawn from the bank account. Pero ang totoo, hindi naman talaga na-withdraw yung 46 million. Nagka-loko-loko na lang doon sa report. Kaya sinasabi na nagkaroon ng ganong kalaking withdrawal. Pero, ang layo nito sa 2 billion na sinasabi nila na nagpalobo. 'Di ba? So, double palpak yung claim nila Mans Carpio na may 2 billion na padded because of system glitch ng BPI na ito nga po, totoo, nangyari noong 2017. But again, kahit po naman, babalikan lang natin, kahit po naman, sabihin natin na, na totoo yan, nagkaroon ng padded 2 billion pesos, pero kung titignan nyo naman, may dapat po talagang ipaliwanag sila ng maigi sa Senate Impeachment Court. At kaya naman, tingin ko rin, nakumbinsi na po ang ilang mga taga-NUP at yung itong mga dating ayaw sumuporta sa Sara impeachment.
Kasi may natitira po na dapat ipaliwanag. Hindi na po yung remaining 2.8 billion mula doon sa kanyang dito sa kanyang inflow, no, na binawasan ng outflow which is withdrawal, and then yung natira is 2.8 billion. Dahil nga po sinasabing bank error na 2 billion, inalis yun, kaya ang natira po ay 782,250,113 pesos and 65 centavos Philippine currency, at ang kanyang SALN is 88,512,000. 2024 po ito na SALN ni Sara. O sabihin na lang natin 100 million siya. Still, meron pa rin pong 600 million wide difference. Di ba? Paano niyo paliliwanag yan? Another bank error na naman ba? Di ba? Oh. Alin yung mali? Paki-linaw po kung ano yung mali. Yan. Okay? So, mali ho yung kanilang claim na pinagsasabi na kaya lumobo yung pera doon yung figure dahil puro sa bank. Yung bank error, hindi po ganun ang naging epekto sa kanila. In fact, sa reporting lang naman, nagdoble-doble na lumitaw na merong mga ganong mga bank accounts, merong mga bank accounts na nagkaroon ng withdrawal na suma total ay 46 million. Pero nung naitama na po yung glitch, kasi aalisin mo lang naman yung in-enter na petsa doon ng April 27 to May 2 eh. Pag inalis mo yan, babalik na sa dati yan. Oh, at saka katibayan, talagang trinabaho ng BPI yan dahil hindi masama talaga yung naging impact, naging malaking kalituhan sa mga tao. Oh, nung naitama nila, 'di ba? Lumitaw na yung tama na kaya dapat yung report ng AMLAC ay accurate po yun. Dapat ang ipaliwanag nila is the 2.8. Doon sa report ng AMLAC, binanggit lang nila na nagkaroon ng bank error. At kahit naman po alisin yung 2 billion, malaki pa rin ang diferensya. Ganun ba? Diba? Kaya lang, sana kapag sinabing mali ako, kaya nyo rin pong ipaliwanag ng ganung kalinaw. Paano naging mali? Okay? Oh. Again, pakiano po kung paano po naging mali. Yan, wala ding epekto yung system glitch sa laki ng account inflow and outflow. Tama, bilyones eh. Kahit na yung 46 million lang, kapatid. 'Di ba? Kahit yung 46 million lang. Na ang naging impact sa iba't ibang mga bank accounts. Kahit solohin na yan, sa account na lang nila ni Sara at ni Mans. Ang layo po sa 2 billion nito. Kaya yung sinasabi ng abogado, ang problema na hindi ito nabanggit eh. Kasi kapag ka nabanggit pa, magkakaungkatan, lalo pang sabit. 'Di ba? At mapapatunayan, doon pa lang, nonsense yung claim nyo dahil wala namang epekto. 46 million ang naapektuhan na sinasabi nagkaroon ng ganong kalaking halagang suma total na withdrawal, 46 million sa iba't ibang mga bank accounts kahit wala naman. No. O sabihin natin merong withdrawal, kaya lang parang nangyari na doble yung report. Diba? So, nagkaroon ng withdrawal tuloy. Ganon. Pero ang liit na halaga. Yan lang yung naging impact doon. So, fake news na naman sila. Sinong may sabi sa yung takot na takot kami kay Sara? May sabi sa'yo, kung takot na takot kami kay Sara, hindi namin pupunahin yan. Ibibaby namin yan. Kasi baka mapatay kami. Hindi ho ba pwedeng ayaw namin sa kanya dahil dati naman namin siya sinuportahan ng todo-todo ng 2022 eh. May nagsabi pa nga rin sa akin na nako sir, pakinggan mo muna magsalita yan, mag-speech, utal-utal yan. Sabi niya, matalino ka pa dyan. Hindi ako naniwala doon. Hanggang sa kaya pala ako, ngayon ko lang na-figure out na kaya pala ayaw niyang makipag-usap nun. Ayaw niyang may debate, hindi siya dumadalo. Pagka may debate, sabihin na lang niya ay ako ayokong ang kampanya ko, ang laban ko, hindi ako sasali sa mga debate pero bahala na yung taong bayan. Take it or leave it na lang sa kanya. Laging 'di ba? Kawawa si taong bayan.
O, parang pagka binoto nyo ako, nagka-leche-leche ako, kasalanan nyo, binoto nyo ako. Ba't palaging ganon? Okay? Hmm. Ngayon, ito pa ho, isa pa hong kamalasan na naman ang inabot ni Mans Carpio. Hindi ho ba nagsampa si Mans ng kaso sa Regional Trial Court ng Quezon City? No? Nung nakaraan, dinismiss ng korte yung kanyang petition na pinipigilan niya na pinapipigilan niya sa korte yung AMLAC na maglabas ng bag report. Kaya lang nangyari, hindi pinansin ng korte. Maaring gusto rin ng judge na magkaalaman. So dinismiss yun kasi nga moot na po. Paso na to, wala nang kwenta. Nangyari na yung pinapipigilan niya. So hindi dinismiss outright pero inupuan. Ngayon, eto pa ho yung pinaka sa latest naman. Ang sabi rito, yun pong kanyang petition na hinihingi po sa Regional Trial Court ng Quezon City ay pinatitigil niya naman sa korte, utusan ng RTC ang House of Representatives na itigil yung impeachment hearing mismo ng Committee on Justice. Sabi ko nga ba't ganon? Doon pinapapatigil, dapat sa Supreme Court yun. Ibinasura po yun. Sabi rito power of judicial review under the Constitution. Ang nagsasagawa po niyan, Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema ang may final say. Okay? Sabi diyan Article 8 of the 1987 Constitution provides for the expanded jurisdiction of the Supreme Court on the power of judicial review to determine whether or not there has been grave abuse of discretion, kung may pang-aabuso daw ba sa kanilang kapangyarihan na magpasya, yan, amounting to lack of access or jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. In the case of bench, the respondents are acting in the official capacity as part of the House Committee on Justice. Sabi, a co-equal branch of the government, hence, the case at bench should have been filed with the Supreme Court. Tapos sinasabi ni Sara, may utang sa kanila si Luistro kasi yung law office nila ang humawak ng kaso ng asawa niyang na-dismiss. Ito lang hindi alam kung saan magpa-file ng kaso ng petition for certiorari and prohibition. 'Di ba? Tapos magkano pa singil? 8 billion. Tapos wala man lang ma-provide na proof of service. Ayun, eto pa. Accordingly, the petition for prohibition is dismissed for lack of jurisdiction. The prayer for issuance of a writ of preliminary injunction is denied. Diba? So kung sila yung humawak, sila man ang humawak ng kaso, tama po kayo, madam. Nakakakulong malamang si Mayor Luistro. Bigating law firm at saka dalawang abogadong mga mga LGU officials na mga kaibigan ni Luistro. No, ang mga humawak ng kaso na 'yon. Si Luistro, pinangalanan niya kung sino-sino. And then nung na-meet nga namin siya, proactively, kwento niya na sa amin na may ganong eksena. Maaring alam niya na uungkatin ang kanyang buhay. At doon wala na talagang, kung gusto ngang ilihim, pwede. Wala naman kaming alam doon. Pero sinabi niya na yon. Kapag uwi ko ng bahay, hinanap ko, and I saw proof na meron talagang warrant na lumabas para sa asawa niya. Hey, Badam, magandang good morning po sa inyo. Shoutout po. Yan.
Sabi, kung merong glitch, at the end of the day, na-check na agad yan, then na-transfer pa sa AMLAC. Parang malabo yung glitch. Diba? Nabanggit lang naman, sabi ng abogado nila, nabanggit daw yon. Ito. Ang pinalandakan Ewan. lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to AMLAC na baguhin ang AMLAC report na Totoo. amiling nakuha sa social media, internet. Before siguro, nung sumulat ang BPI daw, based on sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. Parang ang layo naman nun. Ang layo naman nun na 2 million tapos 2 billion. Ang layo. Layo naman nun. Ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Di ba? Narinig niyo ba to na sinabi nung bisita sa Kongreso, nanggaling sa AMLAC? Hindi, di ba? Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Di ba? Yung nga sabi, example kanina, yung may kalabang kang kaklase mo, gusto mo paihuwatig, may masama. Di ba? Siyempre, baka marites ka. Propaganda ka para sa tao, uy, masama ka pala. Di ba? So, yun po ang gusto sana namin na paging panuri po tayo, di ba? Na yung lahat ng sinasabi diyan, hindi naman po 100% true. Di ba? We also have the obligation to ferret out the truth. Okay? We have the obligation to scrutinize whoever says a factual allegation against another person. Diba? Especially na wala naman si Atty. Mans doon. Kasi nga, hindi na po siya parte ng impeachment. Diba? So there's no way he can refute it if in the first place, he does not have a copy of the report. Diba? We have requested a copy of the report to be able to refute it last week. Up to now, wala pa po silang reply. Sabi nila, papa-approvean pa daw nila sa Committee on Justice chairperson. Diba? So, sana makakuha kami so that we can really check ano ba yung pinanggalingan ng 6 billion na yon. Diba? Kasi sample ko kanina, kung pwedeng zero eh. Zero amount. Paano na ilat? Diba? Tapos dito, giniwari, account ni VP Sara raw, account ni Atty. Mans. So, pwede mangyari. Alam niyo yung klase ng paliwanag ng ganitong klaseng paliwanag ng abogado na parang hindi sigurado sa sinasabi niya. Nako, ang totoo po doon, hindi po talaga siya sigurado. Na makukumbinsi ko kaya ang taong bayan. Magandang depensa kaya ito. Diba? Simple lang naman common sense. Kung kukwentahin nyo yung 4 billion doon, 2 million lang daw yon. So, ang tanong ko nga po dito babalikan lang natin Ayan Diba? So, kanino yung 2 million lang? Kay Mans Carpio? Diba? Oh. So, kung 2 million lang itong sa kanya, edi parang nilaglag niya si Sara. Na merong 3.7. Oh. Diba? Involved amount yan sabihin na lang natin dito tayo sa deposit, sa inflow. Diba? So ito hindi ito 2 billion 592 billion. Ano lang ito? 2 million lang daw ito. Sige, 2 million lang. Pero kay ibig niya sabihin kay Sara ay 1.8 billion. Diba? Malabo to. Tapos pagsasamahin mo sila, yan tong 2 million niya at saka ito, tapos iba minus mo to. Ay nako, lokong abogado to.